Sa ating solar system ay mayroong 5 dwarf planet, kabilang na ang Pluto. At sa videong ito ay ating lalakbayin ang isa pang dwarf planet na tinatawag na Ceres. Saan nga ba ito matatagpuan? At bakit interesado ang mga scientists dito? Yan ang ating aalamin. Bago tayo magsimula mga kapantas, ay hayaan nyo munang i-introduce ko sa inyo ng mabilisan ang bagong feature ng YouTube sa ating channel. Activated na po ang ating membership perks at pwede na kayong mag-join right now sa inyong screen. Isa ito sa mga paraan para maipakita nyo ang inyong suporta sa isang YouTuber gaya ko. Hindi lang yon, maaari pa kayong magkaroon ng access sa mga special perks gaya ng mga ito. Mga badge next to your name. Depende ito kung gaano ka nakatagal na member. Magkakaroon ka rin ng access sa mga cute na emoji, gaya ng mga ito. At syempre, priority ka for one day early access sa mga future videos natin. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na ang join at suportahan akong magbigay kaalaman sa ating mga kababayan. Okay. Ang Ceres ay matatagpuan sa asteroid belt o sa pagitan ng Mars at Jupiter. Una itong natagpuan noong 1801 ng kilalang astronomer na si Giuseppe Piazzi na nagmula sa Italy. Ang pangalang Ceres ay nagmula sa Roman goddess of agriculture, grain crops, and fertility. Sa kadahilan ng maliit lamang ito. Sa katunayan nga, halos wala pa siyang 1/4 ng sukat ng ating buwan. Ang Ceres ay nakumpirmang dwarf planet noong 2006 kasabay ng Pluto. Baka nagtataka kayo kung anong pinagkaiba ng dwarf planet sa mga regular planet. Ang International Astronomical Union o IAU ay nagbigay ng 3 kategorya upang matawag na planeta ang isang space object. Una, ito dapat ay umiikot sa isang star, gaya na lang ng ating sun. Ikalawa, ito dapat ay may sapat na bigat at sapat na gravitational pull para makabuo ng spherical shape. Dahil ang isang space object na walang sapat na mass o bigat ay mahina rin ang gravitational pull at nagmumukhang patatas. Ikatlo, ang isang planeta ay dapat hinahawi ang mga bagay na daraanan nito. Ibig sabihin, ang mga planeta gaya ng Earth ay may kakayahang itulak papalayo ang mga asteroid o anumang bagay sa orbit nito. Ang mga dwarf planet gaya ng Pluto at Ceres ay walang kakayahang gawin ito. Sa madaling sabi, may posibilidad na sumalpok ito sa asteroid at bigla na lang maglaho sa kalawakan at makabuo ng iba pang space object. Isa ito sa mga dahilan kung bakit agad pinag-aaralan ng mga scientists ang mga dwarf planet. Noong 2007 ay nagpadala ang NASA ng isang spacecraft na tinawag nilang Dawn. At isa ito sa malaking misyon ng NASA dahil malayo-layo ang lalakbayin nito mula sa Earth. Dadaan ito sa orbit ng Mars at magpupunta sa Vesta, isa sa pinakamalaking asteroid sa solar system, bago tuluyang pumunta sa Ceres. Nagpaikot-ikot ang Dawn sa Vesta sa loob ng 4 na taon, mula sa taong 2011 hanggang 2015, at nagpunta sa Ceres at umikot sa orbit nito sa loob ng 3 taon, mula sa taong 2015 hanggang 2018. Tumagal ang Dawn mission sa loob ng 11 taon, kumpara sa inaasahang 9 na taon lamang. Bago ito tuluyang mawalan ng komunikasyon, ay nagawa nitong isiwalat ang tunay na ganda ng dwarf planet Ceres. Ang crust ng Ceres ay tinatayang 90% rock at 10% water. Mayroon 2 teorya ang mga dalubhasa sa komposisyon nito. Ang una ay meron daw itong maputik na mantle pero medyo malabnaw. Ang inner core naman daw ay putik din na medyo matigas. Ang pangalawang teorya naman ay sinasabing solid ang inner core nito at sobrang matubig ang mantle. Ang isa pang kakaiba dito ay ang tinatawag na cryovolcano. Ito ay kilala bilang ice volcano. Dahil imbis na lava o magma ang lumalabas dito ay kabaliktaran. Malamig na tubig o yelo ang lumalabas dito. Normal ito sa maliliit na space object gaya ng Ceres dahil hindi sapat ang pressure nito para magkaroon ng magma. Kaya imbis na regular na bulkan, ay bulkan ng yelo ang meron dito. Ang axis nito ay nakatilt ng 4% lamang. Kaya ang mga craters sa North Pole at South Pole nito ay hindi nasisinaga ng araw, dahilan kung bakit hindi na natutunaw ang mga tubig dito.
Isa rin sa magandang katangian ng series ay ang kanyang bright spot. Ang mga unang foto ay nagpapakita na dalawa lamang ang bright spot nito. Pero nang makuhaan ng mas malinaw na kopya ay marami pala ito. Ito naman ang tinatawag na Ahuna Mons. Ito ang nag-iisang bundok sa planetang ito. Mayroon itong 20 kilometers wide at 5 kilometers high. Nabuo ito dahil sa malakas na impact ng pagbagsak ng isang space object. Tinatawag itong antipode o eksaktong kabilang dako ng isang planeta. Kapag bumagsak ang isang planeta o asteroid sa isang lugar, ay hindi lamang dito ang pinsala, kundi pati na rin sa kabilang dulo nito. Pero nakadepende pa rin ito sa lakas ng impact at laki ng planeta. Ang lahat ng yan ay ipinakita sa atin ng NASA Dawn spacecraft. At nitong 2018 lamang ay tuluyan na itong nawalan ng komunikasyon sa headquarters ng NASA. Kasalukuyan pa rin itong umiikot sa orbit ng series at inaasahang tuluyang mawawala ito sa kalawakan sa loob ng ilang taon lamang. Mawala man siya ng tuluyan, ay mananatili sa atin ang mga impormasyong ibinigay niya. Yun lamang po para sa videong ito. Dumako naman tayo sa ating random shoutout.